Magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po naman po. Isang lalaki ang naglalakad sa isang gubat habang ito ay madilim, gabi na. Habang siya ay naglalakad, wala siyang dalang ilaw, bigla siyang nahulog sa isang bangin. Pagkahulog niya, nakakapit siya sa isang ugat ng isang kahoy. Habang siya ay nakakapit doon, takot, hindi alam ang gagawin, naalala niya, magdadasal ako sa Diyos. Hihilingi ako ng tulong sa Diyos. Kaya siya ay nagdasal, Panginoon, sa buong buhay ko, naniwala ako sa iyo, sumampalataya ako sa iyo. Iligtas mo ako mula sa bangin na ito. Tulungan mo ako. Maya-maya may narinig siyang isang boses. Ang sabi ng boses, bumitaw ka. Biglang napaisip yung lalaki. Ang Diyos ba ito? Bibitaw ba ako? Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Mahuhulog ako sa bangin kapag ako ay bumitaw. Mamamatay ako. Sabi ng boses, bumitaw ka. Hindi makuhang bumitaw ng lalaki. Inisip niya, napakadilim ng kanyang babagsakan. Hindi niya alam kung ano ang babagsakan niya. Siguradong mamamatay siya. Kaya hinayaan niya ang kanyang sarili, hindi niya pinakinggan ang boses, kumapit siya ng matindi doon sa ugat ng kahoy. Hanggang sa inabot siya ng umaga. Nung medyo maliwanag na, nung tiningnan niya ang ilalim na kanyang babagsakan, isang dangkal lang ang layo ang layo mula sa lupa. Alam niyo po, ang pananampalataya, kapag ito ay may maraming kondisyon, hindi siya genuine, hindi siya totoo. Kapag ang pananampalataya may mga kondisyon, may if, may but, may kondisyon na kasama, hindi siya totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya, yung ibinibigay ang sarili sa Diyos. Hinahayaan ang Diyos na siya ang magkontrol sa atin. Ano man ang mangyari sa atin, hinahayaan natin na ang Diyos, hindi ibig sabihin na ang Diyos ang bahala, kundi naniniwala tayo na alam ng Diyos ang ating sitwasyon, alam ng Diyos ang nangyayari sa atin, pero sa likod nito na hindi tayo sigurado, umaasa tayo na nakikinig ang Diyos, nakikita tayo ng Diyos, at alam ng Diyos kung ano ang tama sa atin. Ito yung nangyari sa mga tao noong panahon ni Jesus. Sa Ebanghelyong binasa, humihiling sila ng tanda. Sabi nila, Panginoon, bigyan mo kami ng tanda upang maniwala kami na ikaw nga ang anak ng Diyos. Nalaman nila, ang una sa kwentong ito, ang first part ng Ebanghelyo ngayon, ito yung pagkakataon na kung saan ang mga tao, pagkatapos nilang makita na nakapagpakain si Jesus ng napakaraming mga tao, gusto muli nilang makakita ng ganong himala. Gusto muli nilang mabusog ng pagkain. Kaya nga sinabi sa kanila ni Jesus na wala akong ibibigay na tanda sa inyo. At ang sabi niya, ang pagkain na aking ibibigay sa inyo ay ang pagkain na ibinigay ng Diyos Ama mula sa langit. Ako ang pagkain na magbibigay buhay sa inyo. At para sa mga tao, ang pagkakaintindi nila sinasabi ni Jesus, yung literal na pagkain na nakakabusog sa katawan. Pero para kay Jesus, iba ang ibig niyang sabihin. Ang espiritu ang kanyang bubusugin. Bagamat nakapagpakain siya ng maraming tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, pero para kay Jesus, mas malalim pa noon ang kahulugan ng kanyang ginawang himala. Ito ay ang busugin, hindi lamang ang kanilang katawan, kundi ang kanilang espiritu. At sa ating panahon ngayon,
Napakaswerte natin. Dahil sa ating panahon ngayon, hindi natin kailangang humingi ng tanda mula sa Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagsisimba, nakikita natin ang Diyos sa katawan ng tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ni Jesus. At hindi lamang nakikita, nagiging bahagi pa ng ating katawan. Kinakain natin ang Diyos. Nagiging bahagi siya ng ating katawan. Now, ang tanong siguro, naniniwala ba tayo? Naniniwala ba tayo na si Jesus ang nakikita natin sa loob ng misa? Naniniwala ba tayo na ang ating kinakain ay katawan at dugo ni Jesus? At naniniwala ba tayo na sa pagkain natin sa katawan at dugo ni Jesus, nabubusog tayo sa ating espiritu? Naniniwala ba tayo? Maraming tao ang hindi naniniwala. Marami ang mga tao ang nagsasabi, representasyon lamang ng Diyos ang tinapay at alak. Para sa ibang mga tao, kumain man ako ng banal na komunyon, hindi naman ako mabubusog sa aking katawan. Pero alam niyo po, hindi ka mabubusog, pero gagaling ka sa iyong espiritu. Sa akin pong trabaho bilang chaplain sa isang ospital, sa maraming pagkakataon po na ang isang pasyente nagre-request ng anointing at kumpisal. Pagkatapos ko silang pahira ng banal na langis at bigyan ng banal na pagkumpisal, ang mga madre na aking kasama sa ospital, sila naman ang nagbibigay ng banal na komunyon sa mga pasyente. At alam niyo po ang kwento nila lagi. Sabi nila, Father, pagkatapos daw mangumunyon ng isang pasyente, marami daw, hindi lahat, pero karamihan sa kanilang mga pasyente na binibigyan ng komunyon, lumalakas. Lumalakas. At ang kanilang lakas, hindi lamang pisikal, kundi maging ang espiritu. Marami sa kanilang binibigyan, o mayroon silang mga binibigyan ng mga pasyente na terminally ill. Anong ibig sabihin? Stage 4, stage 3 na cancer. Hindi sila gumagaling. Marami nga sa kanila ang namatay. Pero alam niyo po anong sinasabi nila? Ang mga madre, sila kasi ang nandoon lagi araw-araw, nakakausap, nakakasama ng mga pasyenteng ito. Ang kwento nila, sa araw-araw na kanilang pagkukumunyon, yung isang pasyente na nahihirapang tanggapin ang kamatayan dahil sa kaniyang sakit, unti-unting tinatanggap ang papalapit na kamatayan. At ang sabi nila, hindi lamang natatanggap nila ang paparating na kamatayan, nagiging maaliwalas pa ang mukha. Totoo, hindi ibig sabihin na pagkakomunyon mo, gagaling ka na, mawawala ang sakit mo. Hindi siya magic potion or magic medicine. Pero ang pinagagaling sa atin ng katawan at dugo ni Jesus ay ang ating espiritu. At sa paglakas ng ating espiritu, manghihina ang ating katawan. Manghihina ang ating katawan. Pero sa ating pagtanggap kay Jesus, lumalakas naman, hindi lamang ang ating pananampalataya, kundi ang ating paniniwala sa Diyos na buhay. At yun po siguro ang idinudulot sa atin na kabutihan, isa sa mga kabutihan ng banal na komunyon. Kung naniniwala lamang tayo na ito na ating tinatanggap ay ang Diyos mismo.